Nagre-ready na ako sa pagpasok sa school. At kahapon ko pa nga sinasabi kay mama na meron akong singaw na malapit sa lalamunan. At sarap nga ako kumain dahil nga dito. Bago nga daw ako pumasok, papahidan nga daw muna ni mama ng honey. At sobrang effective nga nito dahil mabilis nga gumaling ang singaw ko kapag napapahidan nito. Tinatagilid ko nga ang ulo ko diyan para nga hindi nga sumama sa laway ko. Kamusta ang ibang grades na naghahanda sa ELNA? Kasama nga kami sa magte-take noon. At pinapagdala pala kami ni teacher ng lapis dahil magpra-practice na nga din kami sa proper shading. Palis na nga kami nito. At ewan ko ba kung bakit bit-bit ko ang galundiyan. At nakunan pa nga ako ng video ni mama. Si tatay lang pala ang maghahatid sa akin ngayon. Dahil hindi nga daw siya biyabiyahe ngayon dahil birthday niya. Niloloko ko nga dyan si mama na parang hindi nga ako makakapasok. Dahil masakit nga ang aking singaw. Aray, tinetesting lang naman kung pwede. Nagpaiwan nga si mama sa bahay at siya nga daw ay maglilinis pa. Fast forward, magkasama na nga sila ni tatay nito. Namimili na nga sila ng ipapakain mamiya. Dahil maya-maya nga, dito nga maghahapunan sila tumato. Bumili nga din si mama ng aking paboritong salmon na tipon. Akala mo naman ako may birthday. Nakakita nga si mama dito ng lychee at bumili na nga siya. Bumili na nga din siya dyan ng apple at avocado. Dahil prutas na nga lagi ang binabaon ko sa pagpasok sa school. Si tatay nga ay bumibili na nga ng gulay na isasama sa salmon at hipon. At sinigang nga lang ang gusto kong luto sa hipon. Dahil ayoko nga ng masyadong masarsa. Bumili na nga din ng giniling at maglulumpia nga daw sila. Nag-chat nga si Dadalo na dun na nga daw kami mag-celebrate ng birthday ni tatay. Kaso nga lang, nasabihan na namin ng pamilya ni tatay na sa amin na nga mag-dinner. Ay nang makapahinga na nga din dun kina Dadalo. Ay 3 araw nga ding okasyon. Ang ginanap nga din doon nung isang araw. Tanghali na nito at wala na silang oras na magluto ng ulam nila. Kaya bumili na nga lang daw sila dito sa may karinderya. Kinahapunan, nakauwi na nga ako galing sa school. Pinapakita ko ito kay mama na kailangan naming dalhin bukas. Nadatnan ko nga dito si mama na naggagayat na ng mga gulay. Alam niyo ba na hindi ko talaga alam na birthday ni tatay? Kung hindi pa nga inulit sa akin ni mama. Binilan nga daw ako nila ng pasalubong at ito nga yung favorite ko. Excited na nga ako at nung buksan ko, ito nga yung puto na matagal ko na nga din hindi natikman. Paborito ko nga yung ganitong manipis na puto. Kaya pag umuwi nga kami sa Pangasinan, hindi talaga ako napayag na hindi makabili ng putong kalasyaw. Sayang nga lang at mabilis nga itong mapanis. Dahil nung umuwi nga kami noon sa Pangasinan, ay bumili nga ako nung madami nito para iuwi nga sa Batangas. Nalungkot nga lang ako dahil napanis nga lang lahat kinabukasan. Nakita nyo nga na may ube din binili si mama. At isa nga din yan sa mga paborito ko. Sabi nga daw ni mama, napakasarap nga daw ng ube sa Bagyo. Sinong pabagyo diyan? Baka naman ako'y maiibili. Nyaro! Nagtulong na nga dito si mama at tatay sa lulutuin. Dahil maya-maya nga ay dadating na din sila tumato. Tinikman ko na nga din itong lychee na binili ni mama. Nagustuhan ko nga din ang lasa, kaso nga lang nakakatamad balatan. Kung nakakain nga lang ang balat, ay diretso na. Gabi na nito at dumating na nga sila tumato. At hindi na nga namin pinatagal pa at kami nga ay nagsalo-salo na. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.